Noong 2012, lumipat kami dito with my mom at saka bunsong kapatid si Amanda. 11 years na kaming magjowa bago kami nagpakasal. Well, hindi siya ganun kasing saya like sa Pinas, you know. Hindi kayo belong dito, pero hindi rin kayo feel belong na rin sa Pinas. Ayun yung sinasabi ko dito, nakikita nyo kung saan napupunta yung tax. Hi guys! So, today's video, magchichikahan tayo habang ako nagluluto ng dinner. So, ito, magluluto tayo ng toyo mansi chicken. Na-marinate ko na to kagabi. Kita ba? Tapos, i-air fryer lang natin siya. Tsaka gagawa ko ng salad para healthy. So, ang first step na ginagawa ko dito, di ba nga, minarinate ko na kagabi. Tapos, ano ko siya, ilalagay ko siya sa parang sa drying rack para matuyo ng kahit papano. Para madali lang i-air fry. Pero anyway, habang ko ito ginagawa, mag-usap tayo. Meron lang akong mga kinuhang mga tanong sa internet na baka interesado kayong malaman. So, ang unang question ay, sino ako? Sino ako? Hindi ko rin alam, charing. Hindi, ako si Aji. Tapos, I was born and raised sa Philippines. Noong 2012, lumipat kami dito with my mom at saka bunsong kapatid si Amanda. 6 kaming magkakapatid, pero hindi sila nakasama yung iba kasi na sila noon, 18 na ang rules dito is up to hanggang 18 lang. 17 technically. Hanggang 17 lang yung pwedeng isama. So, yeah. Yung dalawa kong kapatid na panganay, nasa Pinas pa. Tapos, yung pangatlo, lipat din ng bansa. Nasa Dubai na siya ngayon. Yung kuya ko, yung nakita nyo rin sa vlog, si Kuya Anthony sa US na siya. Tapos, tas ako, at saka si Amanda, dito sa Netherlands, kasama yung mom namin. Ano pa bang pwede ko sabihin? May dalawa akong pusa. Kasi, talaga kami tawag dun? Animal lover. So, meron lumaki kami sa maraming pets, dogs and cats specifically. Tapos, ayun, syempre, hanggang lumaki na kami, mahilig pa rin kami sa pets. I just recently got married noong September. May vlog din ako dun. Tapos, ano pa ba? Pero matagal na kami. Tagal na kami ni James. 11 years na kaming magjowa bago kami nagpakasal. Pakita ko lang sa inyo muna tong chicken. Pagka natapos nyo na itong gawin, meron pa dito, mamaya ilalagay ko rin yun dyan. Ko lang siya. Na yan nagtulo-tulo na yan. Hindi naman kailangan intayin, I guess, kasi hindi ko naman ginagawa yun. Parang kailangan lang yung matanggal yung water or yung toyo niya. Tapos pwede na natin siya i-shoot sa air fryer. Start natin yung air fryer, preheat natin. So, chicken. 180 degrees daw. Okay. Spray na pala natin din ng oil. Yan, preheat muna natin yan. Habang natin itong ginagawa, continue natin ng chika. Ba't ako nagsimula mag-YouTube? YouTube. Kung anong gusto nyo. Parang mas bet ko YouTube. So, YouTube tayo. Kasi wala lang, trip ko lang. Kasi after kong gumraduate nung 2023, July 2023, ang dami kong spare time, alam mo yun. So, nabore ako, naisip ko, dagdagan natin ang hobby ko. Mag-vlog. Although, matagal ko na talaga gusto mag-vlog. Meron akong clip na ipakikita sa inyo. Ito. Hello, camera. We are still waiting at the airport. Nung 2018,
nagpunta kami ni James at saka isa naming close friend si Firdan papuntang Tokyo. Gusto ko sana gumawa ng travel vlog nun. Tapos ang camera ko pa nun, yung Sony A5000 yata. Medyo maliit na siya, pero malaki pa rin. Alam nyo, hindi kasing liit nitong DJI, yung mga bagong camera ngayon na pang vlog. So, nahiya talaga ako mag-video-video. So, parang nawalan ako ng gana magtuloy-tuloy. Pero nung kailan ba ito? Nung 2018 yon, I think nag-start naman akong gawa ng food vlog, yung Wannabe Cook. Same year din. Same year, baka nga mas nauna pa ng konti. Tawag doon? Yun, bet ko talagang magluto, tapos para lang sa sarili ko ba? Para alam ko na rin yung recipe ni Mami. Tapos, binibidyoan ko lang para i-share na rin. Ayun, tinuloy-tuloy ko yun for like, I think 2 years. Tapos, after nung, nangyari yung pandemic, ewan ko ba, tinamad na rin ako mag-video. Kasi nag-start din ako mag-college nun nawala na ng time. So, tinigil ko yung Wannabe Cook. Pero ngayon, active na ako ulit sa Wannabe Cook. So, kung gusto nyo ng, mga Filipino recipes, i-follow nyo na rin si Wannabe Cook. Tapos, I think, tumigil din ako noon kasi early 20s ko pa noon noong 2018. Mahihain talaga ako, tsaka, ewan ko ba, insecure ba sa sarili, parang ganun. Pero ngayon, late 20s, mahihain pa rin, pero mas may confidence siguro. Nahihiya ako, pero carry ko ng ilaban. Alam niyo yun? Ayan, naka-preheat na tong air fryer. So, ilalagay na natin yung chicken. Itong mga air fryer na to, one of the best invention para sa akin. Kasi, hindi na matatalamsikan, tas mas healthy pa, di ba? Ang galing nang nag-invento nito. At saka para sa akin, must have sa every household. So, ganyan lang dapat. Tapos, for 12 minutes. Ngayon naman, gagawa tayo ng salad. Kasi, mapimpulin ako. Tapos, pag hindi ako nagugulay, talagang sandamukan na pimple ang dumadating. Kaya, wag na. Kailangan ng prevention, kumbaga. Ang gagawin ko lang naman is, cucumber. Siguro kalahati lang muna. Parang ang dami kasi pag isang buo Tapos, hindi ko nahugasan kasi naka-plastic naman siya So, I think, tsaka maganda yung bacteria for me. Para makakain pa rin ako ng isaw pag uuwi ako ng Pinas. Pag-usapan naman natin ang yung buhay dito. Ang buhay dito is, hindi siya ganun kasing saya like sa Pinas, Kasi, wala ka na, lalo especially dito, wala kasi masyadong Pilipino rin dito Well, at least sa area namin, wala masyado. So, parang nakakamiss din talaga, especially yung food. Tsaka yung weather na rin. Pero, alam naman nating lahat na nasa ibang bansa ang more opportunity na umangat sa buhay or kumita, di ba? Kasi sa Pinas, wala nang pag-asa yata sa Philippines. At least dito, malaki nga ang tax. Pero nakikita mo naman kung saan napupunta yung tax mo. Kasi talagang pag mahirap ka dito, tumutulong ang government. Pero okay na rin yung buhay dito. Kahit papano. Di ko nga sure kung gusto ko bang mag-retire sa Pinas or not sa future, Kayo ba? Kasi nung kailan ba ako? After namin dumating dito noong 2012,
hindi kami nakauwi uli agad kasi ang mahal ng ticket pa uwi. Tsaka, wala pa kaming work noon. So, nakauwi kami. Gusto sana namin umuwi 2020. Kaso, dumating yung pandemic. So, hindi natuloy. Tapos, ang sunod na naming uwi ay 2023. 2023 kasama si Amanda tsaka si James. Tapos nung parang bulok na to, no? Sige, wag na nga to. Ito na lang. Nung pag-uwi namin, kasi dito hindi ako masyadong feel at home eh. So nung ang ine-expect ko na pag-uwi ako ng Philippines ay magiging feel at home uli. Alam mo yun? Pero nung nandun ako, parang na-culture shock ako ba? Kasi syempre, 11 years din kami hindi nakauwi. 2012 ang umalis, 2023 ang balik namin uli. So parang medyo na-culture shock ako. Kasi hindi na ako sanay sa traffic, hindi na ako sanay sa may late, yung Filipino time ba? Hindi ako sanay ng mainit masyado yung panahon. So, parang naka-culture shock siya sa akin. So, ngayon, di ko sure kung kakayanin ko pa bang tumira ng Philippines. Although, ano naman talaga sa Pinas, mas masaya, tsaka lalo na pagka may pera ka, diba? So, baka, siguro, we'll see kung anong trip ko sa buhay by that time. Ang ano kasi dito, retirement age ay 67. At this moment, ha? Pero naging dati 64 yun, naging 67. So, baka yung generation ko, hanggang 70 years old na kami pagtatrabahuhin ng gobyerno dito. Kayo rin ba, yung mga taga-ibang bansa, may ganong feeling din ba kayo? Yung parang hindi kayo belong dito, pero hindi rin kayo feel belong na rin sa Pinas. Alam mo yun? Gets mo ba yun? Ayan. Lalagyan din natin ng cilantro. Or ano ba tawag dito? Yeah, cilantro ata to sa English. Kasi, ewan ko, trip na trip ko yung lasa nun. Teka, yung manok ko ba? Mabuhay pa naman yung manok ko. Buksan ko pala yung exhaust fan. Yan. Sorry sa background noise. Ay, masyado yatang marami to, no? Siguro kalahati lang. Ano pa ba pwede ko i-chika? Well, nag-work ako dito sa office for 32 hours. Kasi dito, ang mental health is above everything else. So, wala halos full time. Parang halos mga lalaki lang nagfo-full time dito. Tapos pag babae, puro part-time. Tapos yung language dito is Dutch. Pagka marunong ka ng English, medyo okay naman din siyang matutunan kasi may similarities din naman kahit papaano. Siguro mahirap lang yung nila. Minsan meron silang yung some of their words may parang double meaning. Minsan tatlo pa eh. Pero isang word lang. So, depende siya talaga sa sentence. Tsaka yung spelling ng ibang words. So, ayun. Dati gusto ko mag-English teacher dito kasi akala ko, marunong na ako mag-English and mapapadali ang buhay ko kapag nag-English teacher ako. Ay, hala ka. Nung ginawa ko yung college degree na yun, yung eduk ba tawag dun sa Pinas? Basta education. Tapos sa English ang major. Dito pala, kailangan mo i-translate yung English to Dutch. So, kumbaga, parang dalawa-dalawa yung ginagawa kong course. Kasi, English and Dutch grammar, kailangan alam mo. Hindi ko kineri. So, tumigil ako dun. After 6 months. After 6 months. Nakadalawang lang ako. 2 semester. Tapos, ayoko na.
Tapos, tumigil ako ng isang taon. Hindi, 1.5 ako tumigil. Kasi, nagtrabaho lang ako. Tapos, wala. Gusto ko lang kumita ng pera noon. Hindi ko pa alam kung anong gusto kong gawin eh. Tapos, yun nga yung panahon na nag-travel din ako sa Tokyo. Tapos, after nung kong yun, ano ba tawag doon? Gap year. Nag-decide akong mag-aral uli. Social work. Ayun, natapos ko yun. Ayun nga yung trabaho ko ngayon. Tapos dito, carry naman mag-aral ang lahat kasi pwede ka kumuha ng student loan. So, yun ang ginawa ko. Kumuha ako student loan para makapag-aral. Tapos hanggang ngayon, binabayaran ko yun. Pero, nung una, wala pang interest. Ngayon, meron na. So, tinatry kong bilisan ng pagbabayad pabalik ba. Pero at least, di ba, dito kahit papano, may chance kang makapag-aral. Kahit wala kang family na kaya mag-provide ng financial aid. Hindi kagaya sa Pinas. Wala. Kung wala kang pera, or unless sobrang talino mo, makakuha kang scholarship. Pero, besides that, di ba, ang hirap mag-aral. Hindi siya given para sa lahat. Ayun yung sinasabi ko dito, nakikita nyo kung saan napupunta yung tax, yung binabayaran. Malaki, pero makakapag-benefit ka talaga, lalo na yung mga estudyante, yung mga hindi galing sa pamilya na may mga kakayanan. So, yun ang maganda dito. Ay, hindi pa pala ako nakakapagsaing. Teka, pagkatas ng batch na to. Hugasan muna natin to. Bago ako magsaing. Ayun din, speaking of, saing ang sinabi ko. Pero speaking of rice, sa topic na tayo ng rice. Hanggang ngayon, sa ilang taon na ako dito? 13 years? Sa 13 years ko dito, rice pa rin ako ng rice. Umagahan ko, kanin pa rin, plus yung natirang ulam kagabi. Tapos, sa dinner, rice pa rin. Dito, ang mga binabaon nila for lunch is tinapay. May mga sandwich, ganun. Pero naboboringan talaga ako doon. Talagang hirap na hirap akong kainin yun. Pero nakiki-join din ako sa kanila. Kasi one time, nagdala ako kanin sa school. Alam mo yung ulam? Ay naku, pinagtawanan lang ako. Nakakahiya naman. So, wag na lang. Tsaka hassle din kasi di mo naman maiinit Kadiri naman kainin yung malamig na kanin, di ba? So, wag na lang. Ito, nabili ko to sa Japan nung nagpunta kami doon. Napakagaling ng invention na to, no? Parang hindi na kailangan mabasa yung kamay ko. O kaartihan lang ba to? At saka dito, ang pagsaing nila, kakaiba. Hindi nila nihugasan yung kanin. Tapos, alam mo yung parang pasta yung ginagawa nila, papakuluan, tapos nila, i-strainer pagkatapos. Like, what the hell? Tapos pagka ikaw pa nagturo nung tamang way, hindi ka nila papaniwalaan. Ayaw nila sundin yung Asian way. Ayan, konti lang ang kailangan natin dahil sa Instant Pot ako nagluluto. Yung pressure cooker. So, ayan na yung salad. Lagyan natin ng konting olive oil. Oh, napadami yata yun. Tapos, halu-haluin lang natin. Masabing may gulay, di ba? Ito na yung chicken.
So, we're on to our last batch doon. So, malapit na kami kumain. So, dito na nagtatapos ang ating vlog. Kung meron pa kayong mga tanong, itanong nyo lang sa comment. Tapos, try kong i-answer kung feel kong i-answer.